COMELEC, hinimok ang Korte Suprema na baguhin ang desisyon sa paggamit ng voters' receipt. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Sapat na pondo upang isulong ang mga programang pangkalusugan sa kanilang mga miyembro, siniguro ng PhilHealth. Isa sa mga idinadawit sa umano'y pinakamalaking money laundering activity sa bansa, balak na magsampa ng kaso laban sa isang bangko. PNP responders handang-handa na sa Game 3 ng UNTV Cup Season 4 laban sa AFP Cavaliers sa Lunes. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ikalabing isang araw sa buwan ng Marso, taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring center sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bagong balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang aksidente sa motorsiklo sa Naga City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Alan Manansala. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sugatan sa aksidente sa motorsiklo sa crossing ng Misericordia Street, Panganiban Drive sa Naga City kaninang alauna ng madaling araw. Binigyan ng pangunang lunas ng grupo ang magasgas sa kamay at paa ng angkas ng motorsiklo na si Rogelio Latam at ang driver ng nabangga nitong motorsiklo na si Von Mendones. Matapos malapatan ng first aid ay tumanggi ng magpahatid sa ospital ang dalawa at sa halip ay dumiretso na sa police station para sa investigasyon. Ayon kay Latam, bumangga sila sa sinusundang motorsiklo na minamaneho ni Mendones nang bigla itong kumana na hindi nagsignal. Wala namang tinamong pinsala ang driver ng motorsiklo na sinasakyan ni Latam. Alan Manansala, UNTV News Worldwide. Bagong balita! Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, samantalang tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong underemployed. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tumaas ang bilang ng may trabaho sa bansa ayon sa Philippine Statistics Authority. Kumpara noong January 2015, tumaas ang employment rate sa 2% o nasa 39.2 milyong Pilipino ang may trabaho ngayong Enero. Sa loob ng isang taon, nadagdagan ang may trabaho ng halos 752,000. May pinakamalaking contribution pa rin ang services sector sa pagbibigay ng trabaho na may 56.3% o ang mga nasa wholesale at retail trade at repair ng mga motorsiklo. Pangalawa ang sektor ng agrikultura at pangatlo ang industry sector. Gayon din bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa 5.8% mula 6.6%. Ito na ang pinakamababang rate na naitala sa survey para sa buwan ng Enero sa nakaraang isang dekada. Tumaas naman ng 1.3 million ang mga underemployed o mga may trabaho na ngunit naghahanap pa ng dagdag na trabaho. Mula sa 17.9% ay tumaas ito sa 19.7% noong Enero sa kaparehong period. Sa kabuuan ay mayroon ng 7.9 million na underemployed sa bansa na ang karamihan ay mga wage at salary workers sa pribadong kumpanya. Ayon naman kay National Economic Development Authority Director General at Socio-Economic Planning Secretary Emmanuel Esguera, kailangang matutukan rin ng pamahalaan ang seguridad ng trabaho ng mga nasa sektor ng agrikultura dahil sa banta ng El Niño phenomenon na malaki na ang epekto sa mga magsasaka. Sinabi naman ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda, dahil sa buhay na labor market,
masisiguro na ng Pilipinas ang status nito bilang rising tiger ng Asia. Dagdag pa nila Sherda na sa loob ng nakalipas na taon at kalahati, nagawa ng bansa ang umusad tungo sa pag-unlad, kaya't nasa atin na ang pagpapasya kung gusto natin itong mapanatili o hindi. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Siniguro naman ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na may sapat itong pondo upang ipagpatuloy ang mga programang pangkalusugan para sa mga miyembro nito. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joan Nano. Joan, hanggang kailan sapat ang pondo? Attorney Reg, magandang gabi sa iyo at magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Tiniyak nga ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na walang dapat na ipag-alala o ikabahala itong kanilang mga miyembro dahil magpapatuloy pa rin ang mga programang pangkalusugan para sa kanila. At ginawa nga ng PhilHealth yung pahayag na yan, kaugnay nga ng lumabas nitong balita na umano'y pagkalugi ng ahensya na maaaring ang mauwi sa pagpapasara nito sa loob ng susunod na 10 buwan. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Francis Pargas, ang tagapagsalita ng PhilHealth. Sinasabi natin na ang korporasyon po ay we are a very robust corporation and syempre patuloy po ang ating mga ginagawang pamamaraan and strategic directions para mas maging viable at mas sustainable pa rin ang ating tinatawag na National Health Insurance Program. Attorney Reg, batay nga sa naging paliwanag din kanina ni Dr. Pargas ay ito nga nung nakaraang taon, itong 2015, umabot nga sa 97 billion pesos itong benefits ng mga claimant na kanilang binayaran. Samantala, nasa 96 billion pesos lamang yung kanilang premium collection. Subalit nilinaw nga nito na mayroon silang reserve fund noong 2015. Yan ay nagkakahalaga naman, Attorney Reg, ng 128 billion pesos. Kaya ayon nga kay Dr. Pargas, ay hindi naman yan maituturing na pagkalugi ng korporasyon. Sinabi rin nga ni Dr. Pargas na tuloy-tuloy yung paglago ng kanilang reserve fund at simula nga noong 2012, ayan ay nasa 112 billion pesos. At pagsapit nga nitong 2015, yan ay umakyat naman sa 128 billion pesos. At bukod pa nga dyan, Attorney Reg, meron rin siyang binabanggit sa atin na 6.9 billion pesos na investable income na hawak naman yan ng PhilHealth sa ngayon. Sinabi rin nga niya na imposible yung sinasabing pagka-bankrupt at maaaring pagsara ng korporasyon sa loob ng susunod na 10 buwan dahil ang mandato nga, yung binabanggit niya sa atin kanina, na mapanatili ng korporasyon yung kanilang reserve fund sa loob ng 2 taon. Pakinggan natin muli ang kanyang pahayag. Atin po sa batas, tayo binibigyan ng reserve fund ng dapat ay maximum of 2 years. 2 years maximum po yun yung limit na equivalent to our previous expenditures, no? Attorney Reg, una na ngang inihayag ni PhilHealth President and CEO Attorney Alex Padilla na maaaring na-misquote lang itong kanilang isa sa mga board member nang sabihin nga nito na mas malaki yung binayarang claims ng ahensya kung ikukumpara nga doon sa kanilang naging premium collection. Pero with regards nga dyan, ay nangako naman ng PhilHealth na sa ngayon nga ay patuloy yung kanilang tanggapan sa pagbuo ng mga programa upang ma-cover pa rin at mabigyan nga ng mas malawak na access ang ating mga kababayan para doon sa isinusulong na kalusugang pangkalahatan ng administrasyong Aquino. Joan, tanong ko, 128 billion ng reserve funds. So yung deficit last year na 1 billion na kasi mas mababa yung premium collections kaysa dun sa binayarang claims ay kinuha dito sa reserve funds, yung pinambayad doon. Tama ako? Tama ka dyan, Attorney Reg. Dyan na kinuha yan. Hanggang kailan kayang ganun ang gawin ng PhilHealth na mas mababa ang premium collections kaysa sa mga payments sila na claims? Well, Attorney Reg, hindi nasabi kung hanggang kailan. Pero ang sinasabi nga ng PhilHealth kanina, itong kanilang reserve fund ay kailangan nilang ma-maintain within 2 years. And then after nun, so yun, iikot ulit yon for the succeeding years, yung kanilang magiging pondo. Pero kumbaga, parang ina-assure ng PhilHealth na napaka-imposible na mabankrupt sila within 10 months kasi yung kanilang reserve fund ay kakasya pa ng 2 taon. Ang tanong ko, Joan rin, bakit ba lumabas yung gantong mga balita na na parang malulugi na yung PhilHealth? Meron bang politics behind all of these?
Politics, Attorney Reg, ay wala namang binabanggit kanina si Dr. Ish Pargas. Pero ang kwento kasi niyan, parang nagkaroon ng inauguration ng isa sa kanilang mga office sa Legazpi City sa Albay. And then meron ngang isang print media na nakapag-interview dito sa kanilang board member at parang na misquote nga o nagkaroon ng miscommunication when it comes to dun sa naging pahayag si nga nito. Senator Risa Ontiveros ba to? Hindi. Okay. At least linawin natin yun kasi siya yung alam natin na tumatakbo ngayon. Pero hindi siya yan, Attorney Okay. Maraming salamat, Joanne Nano, para sa ulat na yan. Binabalak ng isa sa mga idinadawit sa umunay pinakamalaking money laundering sa bansa na magsampa ng kaso laban sa isang bangko. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hindi lamang ang negosyo kundi maging ang reputasyon ni William Go ay apektado ng pagkakasama nito sa 5 inaakusahang may-ari ng bank account sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC Jupiter Makati Branch na pinaglagakan umano ng may 81 milyong dolyar na iligal na inilipat sa Pilipinas mula sa Bangladesh bank account ng mga umano'y hacker. Sa press conference kaninang umaga, pinabulaanan ng abogado ni Go na isa ang kanyang kliyente sa mga may-ari ng bank account sa RCBC. Ayon kay Attorney Ramon Esguera, pineke umano ang pirma ng kanyang kliyente ni Maya De Guito, branch manager na nag-facilitate umano ng pagbubukas ng 5 bank accounts. Binabalak na rin itong magsampa ng kaso laban kay De Guito at sa mismong RCBC. Initially, it will be falsification. We are studying, actually. That is an option open to us. And we have actually, I think, indicated that in our letter to them. Ayon kay Attorney Esguera, bilang manager ng sangkot na sangay ng RCBC, dapat napatunayan ni De Guito na kay Go ang bank account dahil nasa kanya ang mga questionableng dokumento nito. Bukod dito, ipinakita rin sa media ang isang halimbawa ng text message ni Go na hindi ito magaling mag-construct ng English text message. Taliwas ito sa ipinakita ng kampo ni De Guia na straight English ang text message na inuutusan umano ni Go si De Guito na ilipat sa isang foreign exchange broker account ang lahat ng laman ng kanyang dollar account sa Jupiter branch. This is just to illustrate. It says here, pere, inilabas na nito Pasio yung fake na text message sa Inquirer. Ngayon, umaga, walang number. Yun, and yung wording ng English, nakakatawa. Kasi nga, she is not as articulate in the English language. Isang beses lang umano nakipag-usap si Go kay De Guito ng personal at ito ay noong February 23, 2016 kung kailan inamin ito kay Go ang pagbukas ng peking dollar at peso account sa ilalim ng kanyang pangalan at pinakikiusapan siyang isara ang lahat ng bogus account. The first and only meeting was on the 23rd of February. There was no other meeting. Si De Guito ay dating bank manager ng East West Bank kung saan may account si Go. Samantala, naghain ang kampo ni Go sa Court of Appeals ng motion to lift the freeze order sa kanyang mga lehitimong bank accounts sa East West Bank at Banco de Oro. Sumulat na rin ito sa National Bureau of Investigation o NBI upang imbestigahan ang paggamit sa kanyang pangalan sa pagbukas ng account at maanumalyang bank transactions. Una nang nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng RCBC na iniimbestigahan na nito ang naturang transaksyon at handang makipagtulungan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Samantala, haharap sa Martes ang mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng $100 million money laundering na naganap sa bansa. Bukod sa mga AMLAC official, haharap rin sa hearing ang ilang opisyal ng bangko, remittance service, account holders at casinos. Inaasahan rin na magsasagawa ng review ang mga mambabatas sa batas ng anti-money laundering. Isasagawa ang Senate hearing dahil sa hackers na nagawang makuha sa Bangladesh Bank ang may $80 million at nailipat sa bangko dito sa Pilipinas. Iminungkahi naman ni Senator Coco Pimentel sa Commission on Elections o COMELEC na ibalik ang dating oras ng halalan na 7 a.m. to 7 p.m. kaugnay ng pagpapagana ng feature ng vote counting machine na mag-imprenta ng resibo. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Election postponement ang isa sa sinasabing option ng COMELEC kung itutuloy ang pag-iimprenta ng mga resibo ng boto sa halalan. Ngunit naniniwala ang chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation na si Senador Coco Pimentel na maraming paraan upang maiwasan ang ganitong senaryo. So ang panawagan ko nga sa COMELEC, so that you will not use lack of time as the reason, restore those 2 hours that you cut. Balik mo sa 7 a.m. to 7 p.m. Kasi wala naman akong naramdamang clamor from the ground to shorten it. Even from the BEI, wala naman. So why are you reacting to a non-problem? And then using the shortage of time as your reason to turn off the screen and not to give the receipt. Ayon naman kay Senate President Franklin Drilon, may legal power ang COMELEC na habaan ang kanilang oras batay sa konstitusyon at walang masama kung paabuti ng 2 araw ang eleksyon. Anya ang iligal ay ang pagpapaliban ng halalan sa Mayo. Inihayag naman ni dating Justice Secretary Leila de Lima sa COMELEC na huwag magpakalat ng pahayag na magkakaroon ng postponement sa eleksyon. COMELEC should stop saying na pwedeng mag-result in postponement. They should stop doing that. Dapat mag-focus na lang sila dun sa paano nila susundin yung inutos ng Supreme Court. Kasi yung about yung mga concerns nila, yung meron certain aspects na ibibid, pwede naman nilang i-justify that as an emergency purchase or emergency procurement under the law. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa COMELEC ang mga paraang dapat gawin upang matuloy ang halalan sa Mayo. Sa susunod na linggo naman ay muling magkakaroon ng oversight hearing ang Senado kaugnay sa paghahanda ng COMELEC sa halalan sa May 9. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Nagsimula na ang training ng Commission on Elections sa Department of Foreign Affairs sa ilang piling embahada sa ibang bansa, pinapaghahanda sa nalalapit na overseas absentee voting sa April 9. Ito ang balita ni Ray Tejada. Halos isang buwan na lamang bago ang pagbubukas ng overseas absentee voting sa iba't ibang panig ng mundo, nagsagawa ng training ang Department of Foreign Affairs at Commission on Elections sa Intercontinental Hotel dito sa Madrid, Spain. Mahigit 20 participants mula sa mga staff at officials ng iba't ibang embahada at konsulada sa Europe ang nakiisa sa training na pinangunahan ni COMELEC Commissioner Rowena Amelia Guanzon. Kabilang sa mga ituturo sa 3 araw na training ang paggamit ng vote counting machines o BCMs at ang role ng bawat isa mula sa Board of Election Inspectors at Board of Canvassers. Pinaliwanag ni Commissioner Guanzon ang iba't ibang paraan ng pagboto na pwedeng gawin ng ating mga kababayan dito sa Europe. Pwede po silang bumoto, pupunta sa embassy para bumoto sila personal sa pamamagitan ng voting counting machine. Pwede rin po silang by mail. Mag-i-email po sila para mag-apply po sila ng kanilang balota. Papadalan sila ng balota, kagaya ng mga taga Barcelona. Pwede nilang ipadala yung kanilang balota sa mail, balik sa embassy, o kaya pwede rin silang pumunta personal sa embassy. Ang bilang ng mga nakarehistrong botante sa buong Europe ay 161,687. Mahigit 100,000 sa mga ito ay land-based, habang mahigit 20,000 naman ay mga seafarer. Kaya naman hinihikayat ng COMELEC at ng ating embahada ang ating mga kababayan na gamitin ang kanilang karapatan upang makapili ng mga iluluklok sa pwesto. The plan is, it's not only in Madrid, but we will have teams going around Spain to motivate and encourage the Filipinos to cast their votes. We are looking forward. We will do our best to be able to generate a big number of voters. Maliban sa Europe, magsasagawa rin ng training sa mga susunod na araw ang COMELEC at DFA sa Amerika, Asia at sa gitnang silangan kung saan maraming Pilipino nakatala upang bumoto. Mula dito sa Madrid, Spain, Ray Tejada, UNTV News Worldwide. Susunod sa ito ang balita.
economic ties ng Pilipinas sa Estados Unidos at China nananatiling malakas ayon kay retired DFA Secretary Albert Del Rosario. Sa 5th anibersaryo ng Great East Japan Earthquake, ginugunita ngayong araw. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Darlene Basingan live. Darlene, go ahead. Yes, Monica, nag-uumpisa na ang bumigat ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito dito sa maraming bahagi ng EDSA, masalo na sa northbound lane. Samantala, asahan nyo na po ang medyo mabigat din na daloy ng trapiko sa ibang lugar sa Quezon City. Sa southbound lane ng EDSA, simula Balintawak hanggang Trinoma, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Ngunit pagdating sa bago mag-intersection dito sa may Quezon Avenue, bahagyang bibigat po ang daloy ng traffic. Simula naman sa Kamuning hanggang Cubao, Connecticut White Plains, asahan na ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Sa Ortigas Avenue hanggang Shaw Boulevard, bahagyang maluwag ang traffic, ngunit bibigat ulit yan simula EDSA Reliance. Asahan nyo na po na magtutuloy-tuloy hanggang tramo sa may Pasay City ang mabigat na daloy ng traffic. Pagkalampas ng tramo, asahan po na medyo maluwag na muli ang daloy ng mga sasakyan hanggang SM Mall of Asia. Sa kabilang lane naman, bahagya ng bumibigat ang traffic sa may FB Harrison sa Pasay City hanggang sa Malibay. Samantala, bumper to bumper na ang daloy ng traffic pagdating nyo ng Magallanes. Magtutuloy-tuloy ang mabigat na daloy ng traffic na yan hanggang EDSA Reliance. Pagdating nyo ng Shaw Boulevard, bahagya na itong luluwag hanggang NEPA Q-Mart sa Cubao. Pagkalampas naman ng NEPA Q-Mart, asahan na magtutuloy-tuloy na ang maluwag na daloy ng mga sasakyan at magtutuloy-tuloy nga yan hanggang Balintawak. Sa Quezon Avenue, medyo maluwag pa ang daloy ng traffic ngayon dyan. Makakaranas lang kayo ng moderate na daloy ng traffic sa southbound lane nito ng D. Tuason hanggang Mayon. Asahan naman na maluwag na ang daloy ng traffic sa parehas na lanes ng Commonwealth. Attorney Reg, para po makaiwas kayo sa mabigat na daloy ng traffic sa EDSA ay mas mabuti pong dumaan na lang po sa mga alternate roads ngayong rush hour. Attorney Reg? Maraming salamat, Darlene Basingan, nag-uulat ng live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Samantala sa ibang balita, naghain na ng Motion for Reconsideration o MR ang Commission on Elections o COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema sa paggamit ng voters receipt. Nais kasi ng COMELEC na baguhin ng Korte ang desisyon at payagan silang maipakita sa mga maestrado kung paano gagana ang mga makinang gagamitin sa halalan. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling iginiit ng Commission on Elections na hindi na kailangan pang mag-issue ng resibo para sa mga botante sa darating na halalan sa Mayo. Katwiran ng COMELEC, hindi resibo kundi ang mismong balota ang tinutukoy na voter verified paper audit trail sa ilalim ng automated elections law. Ang balota umano ang pinakamagandang ebidensya na nabilang ang boto ng isang botante. Wala rin umanong binabanggit sa batas na karapatan ng botante na agaran at personal na makita kung tugma ang binasa ng makina sa aktwal na nakasulat sa balota. Gayunman, ayon sa COMELEC, nilagyan ng on-screen verification ang mga makinang gagamitin sa halalan kung saan makukumpirma ng botante na nabasa ng tama ang kanyang boto bago ito tuluyang ipasok sa ballot box. Ayon pa sa COMELEC, magdudulot din ang pagkaantala sa botohan kung mag-iimprenta pa sila ng resibo bukod pa sa pangambang magamit ito sa vote buying. Bilang isang independent na constitutional body, dapat umanong bigyan ang COMELEC ng leeway sa pagpili ng pamamaraan kung paano nila magagampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng batas. Hinihiling din ng komisyon na bigyan sila ng pagkakataon upang maipakita sa mga maestrado kung paano gagana ang mga makinang gagamitin sa halalan. Sinabi pa ng COMELEC na handa naman silang mag-issue ng resibo para sa mga botante sa mga susunod na halalan kahit pa hindi na talaga ito kasama sa hinihingi ng batas. Kailangan lamang umano nila ng sapat na panahon upang ito ay mapaghandaan. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.
Iimbestigahan ng Light Rail Management Corporation ng tren na bukas ang pinto habang bumabiyahe na nag-viral sa social media. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Hindi gumana ang Automatic Train Protection System o ATP ng tren na nasa viral video ng isang commuter ng LRT Line 1. Ayon sa Light Rail Management Corporation o LRMC, natukoy na ang tren na nagkaproblema ay ang first generation train ng LRT na 33 taon nang ginagamit. Ayon sa LRMC, iimbestigahan ito kung ano ang nangyari at hindi gumana ang Automatic Train Protection o ATP. Kasi old trains na yan, that's 33 years old na mga trains na yan. So marami na rin mga coach na lumalabas. So actually, ang ginawa ng LRMC niya, in-order na namin mga piyesa para dyan at papalitan na namin lahat. Kasi anytime we don't know, wala tayong, hindi natin masasabing na 100% na hindi na mauulit. Humingi naman ang paumanhin ng LRMC sa mga commuter ng LRT Line 1. Sana sumunod sa mga public announcements namin tungkol sa safety, tumawag sa handrails, lumayo sa tuwan para ma-avoid natin para maang aksidente. Kaya yun humingi kami ng paumanhin sa nangyari at talagang hindi natin talaga inaasahan. Kuha ang video kahapon ng gabi ng pasahero na si Cubelio sa LRT Central Station habang rush hour at dagsa ang mga pasahero. Makikita sa video na bukas ang pinto ng bago ng LRT Line 1 habang bubiyahe patungong EDSA Station. Ayon sa post ni Cubelio, napansin nila na tumatakbo na ang tren subalit hindi pa rin sumasara ang pinto. Nagulat na lamang sila nang sabihin ng guard na humawak na lamang ng mabuti sa mga handrail. Bagamat parang nagkakasiyahan habang kinukuhanan ng video ang bukas na pinto, nakatatakot at mapanganib ang naging biyahe ayon kay Cubelio. Sa post ni Cubelio, hinihikayat niya mga netizens na i-share ang video upang makarating sa LRT management. Sinabi rin ni Cubelio sa kanyang post na hindi siya nagmamadali na makita ang mga bagong tren ng LRT, kundi ang hinihiling niya ay ang kaligtasan ng lahat na sumasakay araw-araw sa LRT. Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, inihayag ni former Secretary Albert Del Rosario na nanatiling malakas ang economic relations ng Pilipinas sa Amerika at China. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Pinasalamatan kanina ng malalaking business organizations retired Department of Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario dahil sa kanyang mga nagawa sa pagpapaganda ng foreign policy ng bansa. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga malalaking businessman, inihayag ng dating kalihim ng DFA na nananatiling malakas ang bilateral economic ties ng Pilipinas sa Estados Unidos at maging sa China. Ayon kay Del Rosario, nananatili ang Estados Unidos sa may pinakamalaking development assistance sa bansa at pangatlong pinakamalaking trading partner nito. Amerika rin ang isa sa may pinakamalalaking tourist arrival sa Pilipinas. Bukod sa economic ties, ipinagmalaki rin ni Del Rosario ang kasunduan ng mas pinaigting pang defense and security agreements ng Pilipinas at Amerika na kinabibilangan ng EDCA. Our economic partnership remains on an upward trajectory and our people-to-people links continue to be vibrant, fostering mutual understanding. Sinabi rin ni Del Rosario na patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang China bilang isang economic power, hindi lang sa Asia kundi maging sa buong mundo. Idinagdag pa ni Del Rosario na ang China ang pangalawa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, sumunod sa Amerika. We're working on constructive relations with them. We do this constantly. We want that's mutually beneficial, and we hope that, as you can see, I think the economic cooperation is slowly normalizing. Sinabi rin ni Del Rosario na patunay nito ay ang patuloy na paglago ng bilateral trade ng Pilipinas sa China na noong 2014 ay umabot sa $18 billion. Ilang daang libong Chinese tourists na rin ang dumarating sa bansa taon-taon at nananatili rin mataas ang foreign direct investments ng dalawang bansa. Muli ring nilinaw ni Del Rosario na ang relasyon ng Pilipinas sa China ay hindi lamang nakadepende sa West Philippine Sea dispute. And notwithstanding certain difficulties and positions, we have consistently maintained that the South China Sea issue is not the sum total of our relations with China.
Gayunpaman, muling nanawagan si Del Rosario sa China na sundin anuman ang magiging desisyon ng arbitration court sa kasong isinampa ng Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea dispute. Inaasahang lalabas ang desisyon sa Abril o Mayo ngayong taon. Umaasa naman si Del Rosario na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang mga naumpisahan na magagandang polisiya ng DFA. Dorleen Basingan, UNTV News Worldwide. Ginugunita ngayong araw sa bansang Japan ang ikalimang anibersaryo ng pagtama ng malakas na lindol na ikinasawi ng halos 20,000 tao. Samantala, naglabas na ng reward money ang mga pulis sa agarang ikadarakip ng suspect sa pamamaril sa isang party sa Pennsylvania, USA. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Danny Tixon. Sa Amerika, patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang 2 suspect sa pamamaril sa isang backyard party sa Wilkinsburg, Pennsylvania. 6 ang nasawi kabilang ang isang 8 buwang buntis at 3 iba pa ang nasugatan sa pamamaril. Ayon sa mga pulis, posibleng target ng mga suspect ang 1 o 2 kaanak ng mga biktima. Magbibigay ng reward ang mga otoridad na nagkakahalaga ng $20,000 sa sinumang makapagbibigay impormasyon para sa ikadarakip ng mga suspect. Sa Chile, tinubok ng forest fire ang mga 1,000-year-old cypress tree na nasa nature reserve sa Central Chilean City na San Felipe. Mahigit na sa 622 hectares ng kagubatan ang nasunog sa El Asiento, sektor ng reserve na matatagpuan sa Valparaiso. Pinangangambahang lalawak pa ang forest fire dahil sa matinding init na nararanasan sa nature reserve na umaabot sa 35 degrees Celsius. Sa Argentina, nasaksihan ng mga turista ang pagguho ng malaking bahagi ng Perito Moreno Glacier sa Argentina. Dinarayo ng mga turista ang El Calafate sa Santa Cruz upang saksihan ang pambihirang spektakel na pagguho ng Patagonian Glacier na kilala rin bilang White Giant. Kada 4 na taon ay nalalaglag ang mga glacier sa Perito Moreno na huling nangyari noong 2012. May mahigit na 200 glaciers ang matatagpuan sa Argentina na sinasabing pinakamalaking continental ice extension sa buong mundo, pangalawa sa Antarctica. At sa Japan, ginunita ngayong araw ng bansa ang ikalimang anibersaryo ng tsunami na nanalasa noong March 2011 na ikinasawi ng may 20,000 katao. Sa isinagawang seremonya sa Tokyo, nag-aalay ng bulaklak para sa mga biktima sina Japanese Emperor Akihito at Prime Minister Shinzo Abe. Sa eksaktong oras naman ng pagtama ng magnitude 9 na lindol, nagkaroon ng moment of silence ang buong Japan na sinundan ng pagkalembang ng mga kampana. Hanggang ngayon, libu-libong mamamayan pa rin ng Japan ang nananatili sa evacuation center sa Fukushima Prefecture dahil hindi makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa radiation. Mula rito sa Tokyo, Japan, Danny Tixon, UNTV News Worldwide. At mga balita muli sa loob ng bansa, nagsasagawa ng mga hakbang ang Environmental Management Bureau upang maagapan ang nakakaalarmang pagtaas ng coliforms sa mga anyong tubig sa Region 11, partikular sa Davao City. Ito ang balita ni Joey Domingo. Iba't iba ang sanhi ng kontaminasyon sa tubig, ngunit ikinukonsidera ang pagkakaroon ng coliform bacteria na isang mataas na uri ng kontaminasyon kung kaya't gumawa ng mga hakbangin ng Environmental Management Bureau o EMB upang maagapan ang pagkalat nito sa mga anyong tubig dito sa Region 11. Dalawa ang standards of testing upang matukoy ang presensya ng naturang bacteria, ang total coliform at fecal coliform testing. Ang fecal coliform siyempre galing sa mga tiyan ng mga hayop. Pag total coliform, lahat-lahat na, domestic, sewerage, septic. Isa lamang ang coliform sa mga standard na ginamit para sa water testing. One of those parameters is the coliform. Isa lang yon. Marami pa. Meron tayong biochemical oxygen demand, meron tayong dissolved oxygen, meron tayong pH, temperature, total suspended solids, meron din tayong nitrates at saka phosphate. Dahil sa suliraning ito, gumawa ng inisyatibo ang EMB. Ito ang water septage facility sa pakikipag-ugnayan ng local government ng Davao at ng DPWH, kung saan magkakaroon ng sistema o waste management sa mga komunidad na nakatira sa mga malalapit sa mga waterway.
May mga ipina-finalize na lamang sa Memorandum of Agreement ng DPWH at ng lokal na pamahalaan ng lungsod upang mapatupad ito. We are hoping na with that septage facility, bababa na ang coliform content kasi mahirap naman yon na nagdi-drain siya din sa Davao Gulf at saka saan tayo kumukuha ng ating mga isda, kinakain natin. Hindi nagbigay ng time frame ang EMB para sa implementasyon ng water septage facility. Ito ay nakadepende sa Memorandum of Agreement ng DPWH at lokal na pamahalaan ng Davao. Ngunit nangako silang tutulong upang ito ay mapatupad sa lalong madaling panahon. Mula dito sa Island Garden City of Samal, Region 11, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Samantala, nagsimula na ang Ad Summit Pilipinas 2016 sa Subic, Zambales na may layuning palakasin ang marketing at advertising industry sa bansa. Samantala, inilunsad naman ng Office of the Civil Defense sa Cordillera Region ang Batingaw mobile app na maaaring magamit sa panahon ng kalamidad. Mula sa iba't ibang panig ng bansa, ito ang balita. Sa Zambales, nagtipon ang iba't ibang marketing at advertising companies sa binusang Ad Summit Pilipinas 2016 sa Subic. Layon ng convention na mapalakas ang marketing at advertising industry sa bansa at mahikayat ang mga Pilipino na mas maging malikhain sa pagtatawid ng makabuluhang mensahe sa pamamagitan ng mga patalastas. Ayon sa Association of Accredited Advertising Agencies of the Philippines, world-class ang galing ng mga Pilipino pagdating sa larangan ng advertisement at nais nila itong palaguin sa ilalim ng temang Come Out and Play. Definitely new learning, no? Kasi minsan masyado tayong nakatuon sa mga ginagawa natin sa office. We forget that there's something new, no? Tatagal ng 3 araw ang event na kinapapalooban ng seminar, exhibit, open forum at awarding. Sa Baguio City, inilunsad ng Office of the Civil Defense sa Cordillera Region ang Batingaw mobile app na maaaring magamit sa panahon ng kalamidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Edwin Sadang ng Office of the Civil Defense, mas mapapabilis ang pagbabantay sa mga lugar na malimit tamaan ng kalamidad dahil maaaring mag-post ng larawan at impormasyon ang mga gagamit ng application. The communication system itself is the bloodline of disaster response. In fact, in the global context, the traditional relief, which is water, medicine, food, shelter, na dating 4, ngayon 5 na, which is communication, is also an aid. Kasama rin sa features ng app ang radyo, ang kapasidad ng cellphone na magsilbing flashlight at strobe light pati na ang iba't ibang safety tips. Mayroon din itong map locator para sa pinakamalapit na evacuation centers, mga ospital at iba pang ahensya ng pamahalaan. At sa Abra, ibinida sa Abranian Kawayan Grand Parade ang iba't ibang makukulay na karosa na yari sa Kawayan. May float na napapalamutian ng mga produktong pang-agrikultura at mga kabayo na yari din sa Kawayan pati na ang mga gamit sa pamamalakaya. Kawayan ang isa sa mga pangunahing produkto ng Abra, kaya ito ang sentro ng kanilang parada na bahagi ng pagdiriwang na ika-79 na Foundation Day ng probinsya. Kasama ang Zambales at Abra News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Humarap na sa pulisya ang telecom employee na si Christopher Oliveros upang linisin ang kanyang pangalan matapos masangkot sa kasong pagpatay sa mag-ina sa Santa Rosa. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Lumantad na sa Laguna Police ang empleyado ng isang telecommunications company na inakusahang pumatay sa mag-inang Pearl at Denzel sa Santa Rosa. Kasama ni Christopher Oliveros ang kanyang abogado sa paghahain ng statement upang linisin ang kanyang pangalan. Sa salaysay ni Oliveros, iginit nitong biktima siya ng identity theft at wala siyang kinalaman sa krimen. Marso 2 nang matagpo ang patay ang 29 anyos na ginang at magdadalawang taong gulang niyang anak matapos pukpukin ng martilyo sa ulo. Hinihinalang inatake sila ng mga nagpanggap na internet repairman. Nakunan pa ng ginang ng larawan ng ID ng isang David De La Cruz na unang tinukoy bilang suspect. Ngunit sa inisyal na investigasyon, lumalabas na peke ang ID at ang litratong nakalagay rito ay kay Oliveros. Ayon kay Oliveros, nagulat siya nang mapanood sa balita ang kanyang larawan kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa mga otoridad. Kinuha lang din umano ng mga suspect ang kanyang profile picture sa kanyang Facebook account.
Sinabi rin ni Oliveros na isa siyang senior specialist at network engineer ng Globe Telecom, ngunit wala siya sa Laguna nang mangyari ang pagnanakaw at pamamaslang. Sa statement naman ng Globe Telecom, iginit nilang biktima si Oliveros at nanawagan ng mas malalim na investigasyon. Sa ngayon ay patuloy nang hinahanap ng mga otoridad ang dalawang suspect na nakuhanan ng CCTV camera habang papasok sa subdivision na tinitirhan ng mga biktima. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Dalawang 2,300 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. PNP responders handang-handa na sa Game 3 ng UNTV Cup Season 4 laban sa AFP Cavaliers sa Lunes. Iba't ibang negosyong maaaring mapagkakitaan tampok sa 3rd Entrepreneur and Franchise Expo. Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, ginawara ng special citation sa Umalahok One Awards 2016. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ang ini-expect natin na magiging weather ngayong weekend? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Ang ating weekend, expect natin na mas maalinsangan ang ating temperatura, lalo na pagdating ng linggo. Ayon yan sa pag-asa, maaaring umabot sa 35 degrees Celsius pa rin ang maximum temperature. At lalo na sa susunod na linggo, ay yan na talagang umpisa na rin ng mararamdaman natin ang mas maalinsangang temperatura dahil in-expect na medyo hihina pa itong northeast monsoon o amihan at ang magiging prevailing weather system natin, yung easterlies o yung hangin na nanggagaling sa may silangan. Napaka-dry nito at ang dulot nito sa ating bansa ay napakalinsangang temperatura, Attorney Edge. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na amihan, nakaka-apekto pa rin po sa may extreme northern Luzon, samantalang itong easterlies o yung hangin na gagaling sa may silangan, nakaka-apekto naman dito sa may eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands, yung Cagayan, Isabela, makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan. Samantalang yung Ilocos at yung nalalaming bahagi ng Cagayan Valley at makakaranas naman po ng mga pag-ambon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, maganda po lagay ng panahon. May mga chance na magkakaroon lamang po ng isolated thunderstorms. Sa northern seaboard ng northern Luzon ay matataas po ang mga pag-alon. Delikado na pumalaot, lalo na po yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Bukas po, ina-expect na temperature sa Metro Manila hanggang 34 degrees Celsius. Tuigaraw 34 din. Sa may Baguio, 15 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa, Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, makakaranas din po dyan ng partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon po ng fair weather. May mga chance na magkakaroon ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas. Metro Cebu 32 at dyan po dito po sa may area ng Tacloban naman hanggang 31 degrees Celsius. Ang Mindanao po, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang pagkawirin at makakaranas po dyan ng magandang lagay ng panahon. Medyo maalinsangan po dyan, lalo na sa may area po ng Metro Davao hanggang 35 degrees Celsius, gayon din dyan sa may area ng Zamboanga City. Pero sa Cagayan de Oro City, hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong maitalang maximum temperature bukas. Ang ating pong sunrise, 6:06 a.m. Atin naman pong sunset, 6:06 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center.
Sinimulan na ng pamunuan ng De Los Santos Medical Center ang pagpapatayo sa extension building ng ospital kung saan ilalagay ang mga karagdagang medical service na ginagamitan ng makabagong teknolohiya tulad ng cath laboratory, endoscopy treatment at isang bagong ICU na bahagi rin ng kanilang paghahanda para sa pag-offer ng angioplasty treatment sa kanilang ospital. This is in preparation for our angioplasty and angiogram, so that by 2017 we will have be able to offer a quality but affordable open heart surgery. With God's grace and with the help of our HMOs and corporate partners together with our doctors, we envision that we will be able to have our Cancer Institute by 2019. Ang nasabing expansion project ay bahagi ng layunin ng De Los Santos Medical Center na makapagbigay ng mura ngunit dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa kanilang mga pasyente. Ang De Los Santos Medical Center ay isa sa ospital na katuwang ng UNTV sa pagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa ilan nating mga kasangbahay na walang kakayahang makapagpagamot dahil sa pinansyal na pangangailangan. Target naman ng ospital na makumpleto at matapos ang konstruksyon pagsapit ng taong 2020. Tampok naman ang iba't ibang uri ng negosyo sa 3rd Entrepreneur and Franchise Expo. Ito ang balita ni Grace Cassin. Iba't ibang klase ng negosyo o hanap buhay ang ipiniresenta sa 3rd Entrepreneur and Franchise Expo. Kabilang narito ang mga food cart business gaya ng frap, ice cream, shawarma, buko juice, burgers at marami pang iba. I invite you to try our burgers. We're really good and hopefully you enjoy it as much as we did. Mayroon ding mga pagkaing may tuturing na sariling atin gaya ng langgunisa gawa sa vegan, Cebu, Batangas at maging ang kilalang-kilalang Ilocos Empanada. Masarap siya. Kompleto na yun. May longganisa, may itlog, may gulay siya. Tapos yung wrapper niya, giniling na bigas. Maliban sa mga pagkain, maaari ring mamuhunan sa mga negosyo gaya ng fitness center, internet service, beauty products at pet grooming business. Mas maganda talaga na in a daily basis, we make sure na yung beauty natin is nandyan at naaalagaan natin. Ng pets din, kailangan din once in a while we have to take care of them, we have to bathe them. Ayon kay Entrepreneur Franchise and Expo founder David Abrinilla, 90% na mga sumubok ng franchise business ay nagtagumpay. Mas dumadami na rin sa ngayon ang mga negosyanteng pumapasok sa business franchise at nagsisimula muna sa maliit na negosyo. It's a great way how to start actually a business. You know, you're not only investing into the brand, but also into the processes. I mean, that's where the real value is, that you have a team already that knows exactly how to manage the back office, you know, they already do the product control, and they have a system already. Sa mga nais magkaroon ng sariling negosyo, maaaring bumisita sa 3rd Entrepreneur and Franchise Expo, Mega Trade Hall 1 SM Mega Mall, Mandaluyong City. Ito ay mula March 11 hanggang 13, alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Grace Cassin, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Thalia Via. Salamat, Atty. Reg. Kumpiyansa ang PNP responders na magwawagi sa Game 3 ng title playoffs na siyang magpapasya kung sino sa kanila ng AFP Cavaliers ang tatanghaling kampyon ng UNTV Cup Season 4 sa Lunes sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Puspusan ang paghahanda ng PNP responders sa Game 3 winner-take-all match laban sa AFP Cavaliers sa March 14 upang makuha ang inaasam na UNTV Cup Season 4 Championship. Ayon sa small forward na si PO2 Ronaldo Abaya, nakapag-adjust na sila sa mga lapses nila sa Game 2. Sasabi ng coach din namin, yung nagawa natin nung Game 1, gawin na lang natin ulit sa Game 3 dahil nung Game 2, di natin nagawa yun. Depensa natin, wala rin. Sinabi naman ng point guard ng responders na sa mismong Game 3 na makikita ang ginawang paghahanda at adjustment ng kupunan. Yung preparation namin, yung adjustment namin, sa game nyo na lang makikita. Hinamo naman ng team manager ang mga player na gawin na nila ang dapat na gawin upang maiuwi ng PNP ang titulo ng Season 4. Gawin lang nila yung kanilang
dapat na gawin sa court and show their sportsmanship. Pakita nila na mas magaling kami sa AFP. Sinabi naman ni PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, na pahalagahan ang sportsmanship at anuman ang kalabasan ng winner-take-all match ay tatanggapin nila. Sabi nga ni Chief PNP is that we value the spirit of the game itself. It's spirit of camaraderie and sportsmanship that is being emphasized. So sa manlalaro ng Philippine National Police, in behalf of the Philippine National Police, just do your best and of course win this game. Go, go, go! Sa Game 1, nagwagi ang responders ngunit nahatak ng AFP Cavaliers ang rubber match para sa kampyonato nang manalo sa Game 2 at maitabla ang playoffs sa tig-isang panalo. Kaya't sa Game 3 sa Lunes, inaasahan na ang matinding sagupaan sa pagitan ng mga magigiting na sundalo at pulis para tanghaling kampyon sa Season 4 ng UNTV Cup. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Pinarangalan si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon bilang isa sa mga natatanging media personality na patuloy na naghahatid ng serbisyo publiko para sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ginawaran ng natatanging parangal si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa Umaluhok 1 Awards 2016 ng Lyceum of the Philippines Manila Campus kahapon. Isa si Kuya Daniel sa mga binigyan ng Special Citation Award dahil sa kanyang mga natatanging proyekto na may layuning makapagbigay ng serbisyo publiko para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kabilang si Kuya Daniel sa mga napili na faculty members at mga opisyal ng LPU Manila Campus na karapat-dapat na tumanggap ng naturang parangal dahil sa pagsisilbi nito bilang isang mabuting halimbawa at kahanga-hangang personalidad sa larangan ng media. Ang kagandahan kasi binibigyan niya na importansya yung mga ordinaryong tao, no? Marami sa aming faculty na appreciate yung ginagawa niya sa UNTV, how he helps the needy. So that is really the primary consideration kung bakit isa sa mga napili namin ay si Mr. Daniel Razon. Ilan sa mga public services na patuloy na isinusulong ni Kuya Daniel ang libreng sakay, free medical mission, free scholarship program, action center ni Kuya at iba pang mga programa. Ang Umaluhok 1 Awards ay isang Communication Media Awards na nagbibigay pagkilala sa mga natatanging organisasyon, mga personalidad at TV programs na may malaking kontribusyon sa pagpopromote ng justice, unity at nationalism na mga katangiang isinulong ng founder ng Lyceum of the Philippines na si Jose P. Laurel. Ito na ang ikatlong taon ng Umaluhok 1 Awards, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagbigay ito ng Special Citations Award. Naniniwala naman ang pamunuan ng LPU na ipagpapatuloy ni Kuya Daniel ang kanyang mabuting adhikain na makatulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan. To Dr. Daniel Razon, maraming salamat po sa mga ginagawa ninyong serbisyo publiko. Kami po sa Lyceum ay nagagalak at isang karangalan para sa amin na ibigay sa inyo ang citation na ito for public service in broadcasting. Pagpatuloy niyo po yung inyong ginagawa sapagkat marami kayong natutulungan. Joanne Nano, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo. Angela, Monica, Tutor na Reg.